Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi kailanman namamatay. Mga kwentong naglalakbay mula sa labi ng matatanda, hanggang sa tainga ng mga kabataan. Sa mga bundok ng Negros, may mga gabing hindi mapaliwanag. May mga sigaw na humahati sa dilim, may mga yapak na hindi galing sa tao. At sa bawat baryo, laging may isang kwento tungkol sa nilalang na hindi mo gugustuhin na makatagpo sa gitna ng gabi, ang aswang. Ngunit sa bawat takot, may isang taong handang lumaban. Isang albularyong dumayo sa Negros, dala ang lakas ng dasal, ang kapangyarihan ng orasayon, at ang tapang ng isang pusong handang isugal ang lahat, para sa bayan at para sa katotohanan. Ito ang kwento ng labanan ng liwanag at dilim. Ito ang kwento ng albularyo laban sa aswang sa Negros. Noong dekada 70, sa isang liblib na baryo sa Negros, naninirahan ang mga tao sa simpleng pamumuhay. Mais at tubo ang pangunahing ani, at ang gabi ay laging tahimik, maliban na lang sa huni ng kulaglig at huni ng mga ibon sa kagubatan. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo ng baryo, may mabigat na takot na bumabalot sa mga residente. Araw-araw, may nawawalang manok. Linggo-linggo, may baka o kalabaw na natatagpo ang buto na lamang ang natira. At pinakakinatatakutan, ilang bata at matanda na rin ang misteryosong naglalaho, hindi na muling nakikita. May aswang sa paligid, bulong ng matatanda. At sa bawat pagkawala, mas lalong nanlamig ang gabi. Ang mga batay natutulog na nakayakap sa kanilang ina. Ang mga ama, armado ng gulok at sibat, ay nagbabantay sa labas ng kanilang mga kubo. Pero kahit ganoon, wala pa ring naglakas loob na labanan ang nilalang. Hanggang isang araw, may dumating na estranghero. Isang lalaking may suot na lumang barong, dala ang isang supot na may mga dahon, ugat, at bote ng langis. Siya'y isang albularyo mula sa malayong bayan. Napag-utusan akong tumulong sa inyo, mahina ngunit matatag niyang sambit. Maraming residente ang nagduda. Sino siya? Totoo ba ang kanyang kakayahan? Ngunit sa desperasyon, tinanggap nila ang kanyang pagdating. Sa unang gabi ng kanyang pananatili, napansin ng albularyo ang kakaibang katahimikan. Wala man lang tahol ng aso. Wala ring ihip ng hangin. Para bang may nagmamasid mula sa dilim. Sa kanyang puso, alam niya, hindi ito basta-bastang engkanto o hayop. Ito'y isang halimaw na matagal nang sumisindak sa buong Negros. At doon nagsimula ang laban ng liwanag laban sa kadiliman. Unang gabi pa lamang ng albularyo sa baryo, agad niyang naramdaman ang bigat ng dilim. Habang ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang mga tahanan, ang albularyo na may nagtungo sa gitna ng baryo. Doon niya inilapag ang isang bilog na gawa sa asin, at sa gitna nito ay isang krus na kahoy na may nakabalot na pulang tela. Habang nagtitirik ng kandila, lumapit ang ilang matatanda. Albularyo, bulong nila, sigurado ka bang kakayanin mo? Marami na ang sumubok, wala ni isa ang nakabalik. Ngumiti lamang siya, ngunit sa kanyang mga matay makikita ang kaba. Alam niyang ang kanyang kakayahan ay hindi perpekto, ngunit sa paniniwala niya, mas malakas ang liwanag ng Diyos kaysa sa dilim ng halimaw. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na siyang bumigkas ng dasal. Mahabang orasayon sa wikang Latin at lumang Tagalog, paulit-ulit niyang inuusal. Ang kanyang tinig ay umaalingaw sa katahimikan ng baryo. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang kumalabog ang hangin. Ang mga kandila'y isa-isang namamatay. At mula sa malayong kakahuyan, narinig nila ang malalim na ungol, isang ungol na hindi tao, hindi hayop, kundi halimaw. Dumarating na siya, bulong ng isang babae, sabay iyak. Biglang nagtakbuhan ang mga aso, tahol ng tahol na para bang may nakikitang hindi nakikita ng tao. Ang mga kalabaw sa kulungan ay nagwawala,
tila may kinatatakutan. At mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang nilalang. Matay nagliliyab na pula, kuko'y mahaba at matalim, at ang balat ay tila nanlilimahid sa dugo. Aswang, sambit ng isang matanda, halos mawalan ng hininga sa takot. Ngunit ang albularyo, hindi umatras. Dinampot niya ang krus at itinuro ito sa halimaw. Sa kanyang tinig na nanginginig ngunit matatag, kanyang sinabi, "Sa ngalan ng liwanag, hindi ka magtatagumpay." Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa halimaw, isang sigaw na nagpagimbal sa buong baryo. Ang mga bubong ng kubo'y halos mabuwal, at ang mga tao na may napaluhod sa takot. Ngunit kahit sa gitna ng takot, nanatili ang albularyo sa kanyang bilog na asin. Alam niyang sa gabing ito, magsisimula ang tunay na labanan. Gabi lalo pang lumalim. Sa gitna ng katahimikan, mas malinaw ang bawat alulong ng aso, bawat hampas ng hangin sa kawayan, at bawat tibok ng dibdib ng mga tao sa baryo. Para bang ang buong paligid ay naghihintay ng isang bagay, isang bangungot na paparating. Ang mga bata ay yakap-yakap ng kanilang mga ina, pinipilit patulugin ngunit hindi maitago ang takot sa kanilang mga mata. Sa labas ng mga kubo, ang mga lalaki ay hawak ang kanilang mga sibat at bulok, pero nanginginig ang kanilang mga kamay. Alam nilang wala silang laban kung magpapakita ang nilalang. Sa gitna ng takot, tumayo ang albularyo. Sa kanyang tinig na buo at mariin, nagsimulang bigkasin ang mga orasayon. Habang sinasabi niya ang bawat salita, tila may dumadagundong na tunog mula sa lupa, at ang apoy ng mga sulo ay kumikislap ng mas maliwanag. Ngunit kasabay nito, lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng puno ay nagsayaw sa malupit na hampas ng hangin, at mula sa kadiliman, isang mabangis na halakhak ang narinig. H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. Nanginginig ang buong baryo. Sa bubong ng isang bahay, isang malaking nilalang ang lumitaw. Mapupulang mata, matatalas na kuko, at mga pakpak na parang paniki. Ito na, ang aswang. Nagtilian ang mga bata, nagsigawan ang mga babae, at nagtakbuhan ang mga lalaki. Ngunit hindi umurong ang albularyo. Itinaas niya ang kanyang krus na kumikislap sa liwanag, at biglang tumigil ang halakhak ng nilalang. "Hindi mo sila makukuha," sigaw ng albularyo. Ngunit tumawa muli ang aswang. Mabilis itong bumaba mula sa bubungan, at sa isang iglap, naglaho sa dilim ng kagubatan, nag-iiwan ng malamig na katahimikan. Alam ng lahat, hindi pa tapos ang laban. Ang gabi ay mahaba, at ang halimaw ay muling babalik. Sa pagputok ng liwanag mula sa krus ng albularyo, unti-unting naglaho ang nakakatakot na anyo ng aswang. Ang sigaw nito'y kumawala sa buong baryo, isang halakhak ng galit, sakit, at pagkatalo. Hanggang sa tuluyan itong maging usok at lamunin ng hangin ng gabi. Tahimik ang lahat, wala ng hangin, wala ng halakhak, at ang dilim ay muling bumalik. Ngunit ngayong gabi, alam ng mga tao sa baryo na sila ay nailigtas. Lumapit ang mga taga-nayon sa albularyo. Luha ang bumagsak sa kanilang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Ngunit sa mata ng albularyo, hindi tapos ang laban. Sapagkat alam niya, kung may isang aswang na dumayo, may mas marami pang darating. Nagpaalam siya sa mga tao. "Huwag kayong matakot," bulong niya, "sapagkat habang may pananampalataya, hindi magtatagumpay ang dilim." At muling naglakad ang albularyo sa ilalim ng buwan, dala ang kanyang krus at pananampalataya. Sa katahimikan ng gabi, naiwan ang tanong, hanggang kailan kaya titigil ang mga nilalang ng dilim? At kung muling babalik sila, handa ka bang lumaban? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito,
Huwag mong hayaang manatili lang sa dilim, ibahagi mo. I-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe sa likod ng Luhang Itinago para sa mas marami pang kwentong magpapakaba at magpapaiyak sa inyong puso. Heart.